Nakakagimbal na balita ang sumabog ngayong araw matapos magsalita sa publiko si Attorney Jude Valera, dating kaalyado ng mataas na opisyal ng Kamara. Sa isang pahayag na ikinagulat ng marami, ibinunyag ni Valera ang umano'y malalim na lihim at irregularidad na kinasasangutan ni House Speaker Martin Tambaluslos. Ayon sa kanya, hawak niya ang mga dokumento at testimonya na maaaring magdulot ng seryosong kasong kriminal laban sa Speaker. Nagulantang umano si Tamba sa biglaang pagsasalita ni Valera, lalo't may mga binanggit itong transaksyong may kaugnayan sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno at di muli paglabag sa batas sa ilang proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bagamat hindi pa idinetalye ang buong nilalaman ng ebidensya, sinabi ni Valera na handa siyang humarap sa korte at magbigay ng buong salaysay kung kinakailangan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Speaker Tambaluslos, ngunit inaasahan ang kanyang pagtugon sa mga darating na araw. Samantala, nananawagan ng ilang mambabatas sa grupo ng Transparency at Investigasyon upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa bata. Patuloy naming babantayan ang kasong ito at ihatid ang pinakabagong detalye dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Government institution. So hindi ito napapanahon kasi yung prosesong ito basically is politicized na inilalatag ni Speaker Romualdez at ang ibang senators. Magkakaroon yan ng negative impact regarding yung press freedom at saka yung pag-detain kay Ka Eric within the context na under SOTO law na kung saan they're being compelled na i-disclose yung source, no? Which is basically a violation of the Constitution. And under the SOTO law na mismong ipinasa ng Kongreso na hindi nire-respeto dahil hindi mo nga pwedeng i-compel yung mga sources mo. Otherwise, you're discouraging yung mga whistleblowers. Yes, tama po, no? Di-discourage po ang mga whistleblowers. Tama yung sinabi ni Attorney Valera eh. Mga kaibigan, may babasahin lang po ako no, bago po natin ituloy ang video. Ang sabi po ni Amira, guys, si Akop Sir Foodie, igurot pala siya. Igurot pala si Akop? Kaya pala ang galing niya, no? Magaling siya na igurot pala siya, mga kaibigan. Sayang, no? Sabi ni Amira, igurot daw si Akop. Pahiya ang mga kamara, kala nila ma-underestimate nila ang SMNI group, lalo na kay Ka Eric at Dr. Rabadoy. Oo, napahiya naman talaga sila sa SMNI. Oo, malaking napahiya po sila, guys. Maganda talaga na andun ka mismo kasi masaya. Kahit magulo, kaya bagay sa mga bata-bata pa, kapatid Milbert Badiles. Ayan. Alam nyo, mga kaibigan, kanina po, ang mga makaliwa, guys, o yung mga lefties, mga kabataan. Kaya nga pinagalitan sila, guys, kanina Kasi nga, mga kabataan po ang dumalo sa mga makaliwang grupo. Bawal yun Mga estudyante po, kung nakita nyo na, kasi nakita ko pa sa bandang dulo na kasi. Sabi ko, mga bata pa to Mga estudyante pa to Kasi ang mga DDS, guys, karamihan po sa mga DDS, mga kaibigan, mga may edad na po, no? Katulad ko, may edad na. Pero pagdating po sa mga makaliwa, guys, kitang-kita nyo po, guys, mga bata. Mga bata yung dumalo dun sa, sa pagtipon-tipon. Kaya nga sabi ko nga kanina, ano ba to? Ba't may mga bata dito? Ano ba to? Field trip ba ang pinunta nila dito? Samantalang sa kabila, mga DDS, talagang makikita mo, may edad na talaga. Hindi na talaga sila yung kumbaga, adult na po. Ewan ko, itong mga makaliwang grupo, bakit pinapayagan nila yung mga bata? Siguro ang mga edad nun, hindi naman siguro bata as in batang-bata, no? Pero estudyante, sabihin na natin ganun. Estudyante po ang dumalo. Grabe talaga itong mga makaliwang grupo, no? Ginagamit nila ang mga kabataan. Ibang klase. Si Akop, sayang. Sabi ni Amira, si Akop daw talaga, ay sino ba sabi, tama, totoo, igurot si Akop, taga saan siya? Vivian, sabi ni Vivian,
Taga saan siya? Taga saan daw si Akop? O malamang Benguet yon or ano, Baguio. Taga Mountain Province. Yes po, si Akop ay PMA grad, lawyer, police officer, and close friend of General Magalong. Oo. Sabi ni Susan Aviles, close friend din daw ni General Magalong. Kaya pala si Magalong sumausaw. Yun pala yun. Mista din pala. Mista nila yan eh. Bata, madaling ma-brainwash. Oo, madali kasi ma-brainwash pag mga bata eh, no? Sabi ni Este Alejandrino. Kaya pala, kalugar ni ano? Si Akop, kalugar ni Bantag. Di ba? Kalugar siya ni Bantag, sabi ni Amira. Yes, madam, igurot yan si retired General Congressman Akop. Igurot niya, sabi ni Romeo Acosta. Igurot pala siya, no? Pero sa totoo lang, guys, magaling po si Akop. Magaling mag-imbestiga. Kasi ang dami ko na napanood sa kanya eh. 'Di ba? Napanood din natin yung kay Kataroha, yung kay General Katapang. 'Di ba? Kawawa sila kay Akop doon eh, no? Kalaguya si DGB. Ang mga teacher na nagpadala ng mga estudyante para mag-rally, hulihin at ikot. Kaya nga eh, Marian si Forever. Tama po kayo. Mga teacher po ang malamang inutusan ng mga teacher yung mga yun. Sa totoo lang guys, nakakaawa po sila. Dahil ang babata pa nila. Sinabihan nga sila kanina, sinigawan nga sila, "Oy, mga bata pa kayo, umuwi kayo sa nanay nyo." Nakakaawa talaga sila, grabe itong mga makaliwa na to. Ana Marie Soriano, ayan. Michael Charlotte Susan Aviles, Benigno Sakilayan, we fully support PRD BP Sara, watching from Norway. Kaya nga parang astig, Akop, gaya ni, kaya para siyang astig, no? Si Akop. Para siyang si Bantag, no? Kasi ang mga igurot, di ba ganun? Astig po sila. Naintindihan ko na. Kaya pala, no, she next doon, no? Astig. Ito po, tuloy na po natin mga kaibigan si Attorney Valera. Pakinggan po natin guys. Sa second hearing, ang dami nang nagbasa kanyas. Marami na nagbasa kanya. Amira. Ang dami na talagang nagbasa kanya. Kaya hindi na siya umaten. Sa second hearing, tapos nung third hearing, hindi na siya umaten. Kasi alam na niya eh. Josephine Andres, hello, good evening sa iyo dyan. Ayan, ito po, tuloy na po natin sa Attorney Valera, guys. Napapanahon na ho ba ito, Attorney, na isulong at dapat mailusot na? Alam mo, bad timing ang nakikita ko rito, no? Yung pagpapalit o pagsusog ng ating saligang batas, kinakailangan yan, in particular, tignan natin ano yung magiging epekto nito sa political stability, economic stability, no? Kasi ito yung key points na nakikita ko eh. Bakit kailangan natin pumasok sa isang pagsusog or charter change, no? At this juncture, considering na mas malaki yung negative impact nito at this point in time. Bakit? Mismo sa pag-amin ni Speaker Romualdez, Jade and Admar, na tapos na raw ang legislative agenda ni Pangulong BBM. In other words, natupad at naayos. Ngayon, kung natupad at naayos na ang legislative agenda ni Pangulong BBM, bakit ka papasok doon sa pagsusok at amyendahan mo ang saligang batas? Kasi yan, mag-create na ng certain unpredictability. In fact, yung sinasabi mo na gusto mong mag-create, halimbawa, or baguhin mo yung mga provision for purposes of inviting foreign investments para maka-impact ng economic growth, baka magkaroon pa ng negative effect yun. No? Why? Kasi merong issue ng stability. Bago pa lang si Pangulong BBM eh. So, kung naitulak natin ng masino at mahusay
ang legislative agenda ni Pangulong BBM, hayaan natin itong umusbong. Hayaan natin itong lumago in the bedrock of stability. Na ang ibig ko sabihin, yung saligang batas natin, as it is right now, yan yung bedrock ng Philippine democracy at yung governance for decades. No? Ayan ang nangyayari at this point. So, yung magiging epekto nito, ang nakikita ko rito ay magiging divisive ito. That's number one. And introducing a charter change at this juncture will and can potentially lead to social unrest. Kasi magiging and lalo na magiging detrimental ito, Jade and Admar, to both the economy at saka yung mga day-to-day lives ng ating mga mamamayan. No? So yung political ramifications nito, if you recall, we are now papasok tayo sa midterm elections. No? Lagi na lang itong pumapasok itong chacha or charter change. No? Nakikita ko pa nga ito sa mata ng mga mamamayan, baka ito ay masilip at makonsidera na a form of power grab. Kasi merong mga panukala extending term limits, yung pagkawala ng centralized power or yung halimbawa yung panukala ni Senator I think Padilla or nagkaroon siya ng panukala regarding yung change ng tenure, no? So, ito ay nagre-create ng unnecessary perception, no, that can lead to political unrest at kawalan ng tiwala in government institutions. So, hindi ito napapanahon. Kasi yung prosesong ito, alam mo, Admar and Jay, basically is politicized. At nakikita ko ito, it is politicized. What? To benefit a particular certain groups or political groups or individuals, and at the same time undermining itong democratic principles. Ngayon, sa usapin naman ng prioridad sa ekonomiya, makikita natin dito, at this point, the Philippines is facing numerous economic challenges. Yung pagdaraho, yung poverty, at this point, mataas pa rin yung rate ng unemployment. And kahit na yung tinatawag natin, tinutulak natin na infrastructure development and needs, no? So, kapag ikaw ay nag-focus sa charter change, despite the fact na ito ay nabanggit ko na kanina na highly divisive, yung attention mo ay may divert kasi imbis na nakafocus ka dito sa economic development halimbawa, you divert the attention at pati na yung resources from yung pressing issues, economic priorities, slowing down necessarily yung nakikita nating economic reforms and legislative agenda na nabanggit na ni Speaker Romualdez na natupad na. So yung development initiatives, nilalagyan mo yan ng fence and it will definitely slow the economic growth. So, yung isa pang punto na gusto kong ipabatid natin sa mga nanonood at nakikinig ay merong unpredictability in policies kasi itong pagpapalit ng saligang batas, no, ay makakaroon yan ng tinatawag nating environment o kapaligiran ng polisiya ng unpredictability or policy unpredictability. Kasi it will make it difficult. Halimbawa, kung ako ay isang businessman or may mga investors at this point in time na meron akong long-term plan or nakalahad na, nakalatag na ang long-term plan ko, pwedeng maapektuhan yung aking investment in terms of hindering na yung economic growth, and then baka maging reluctant pa ako to make additional or significant investments kasi may walang assurance ng political stability. Whether the change sa ating saligang batas will be done by a constituent assembly or a constitutional convention, as indicated in our Philippine Constitution, the effect or effects at this point in time remains the same. So,
yung agam-agam na nakikita ko, no? Yung potential for misuse. Kasi may risk na yung proseso ng charter change ay pwedeng ma-misuse for personal or political gain instead na maging benepisyo ito sa sambayanan, no? So again, ang nakikita ko dito, mas maglilid pa nga ito to corruption and panghihina or weakening of our democratic institutions. So dapat matuto tayo sa lessons, historical lessons, batay sa ating kasaysayan, yung kahalagahan ng stability ng saligang batas para i-promote natin ang democratic governance and economic growth. So itong mga papapalit sa fundamental law of the land, as I've said, will also undermine itong historical lessons natin for so many years and for so many decades. At ang mahalaga sa akin, no, bilang continuing student ng international law, Jade and Admar, is ano ang magiging perception in the international community? No? How would the international community view the Philippines in terms of political and economic stability? So very crucial yan at this juncture ng ating democracy, na bago pa lang at nasa kalagitnaan tayo ng termino ni Pangulong BBM. And dramatic constitutional changes na katulad na pinapanukala ngayon na pag-uusapan na inilalatag ni Speaker Romualdez at ang ibang senators, magkakaroon yan ng negative impact sa reputasyon ng ating bansa internationally. And maapektuhan din yung trade and trade relations or even sa diplomatic ties natin, Admar and Jade, no? So again, just a conclusion, ang nakikita ko dito, bagamat ang reform and adaptation doon sa changing times ay mahalaga, yung approach na nangyayari ngayon for charter change, we have to be cautious, no? Mapanuri tayo, transparent at maging inklusibo, dahil ang nakikita natin dito, hindi ito mag-i-increase ng political and economic stability sa ating bansa. Attorney, may magagawa ho ba ang taong bayan na given na yung majority nga sa ating mga mambabatas ngayon ay suportado o nakikiisa nga dito sa Kamara, sa Speaker? Ano ho ba yung possible? Kasi next year, possible na isusulong nga ito. May magagawa ho ba ang taong bayan hinggil po dito? Naku, malaki ang magagawa ng taong bayan. If you remember, yung initial blunder ng Congress, I did remember I was interviewed regarding yung press freedom at saka yung pag-detain kay Ka Eric, ang inyong anchors journalist, si Ka Eric at si Dr. Lorraine, within the context na under SOTO law na kung saan they're being compelled na i-disclose yung source, no? Which is basically a violation of the Constitution. And under the SOTO law na mismong ipinasa ng Kongreso na hindi nire-respeto dahil hindi mo nga pwedeng i-compel yung mga sources mo. Otherwise, you're discouraging yung mga whistleblowers na kung saan ay yung issue ng transparency and accountability of public officials will become inutil or will become useless. So what I'm pointing at is by virtue of the mobilization and the galvanizing political forces within the country, non-governmental organizations, the civil society, ay na-realize ng Kongreso na mali sila doon. And then, leading to the release of Ka Eric and Dr. Lorraine. Now, similar to this aspect, kinakailangan mag-protest civilly and within the limits of the Constitution ang mga mamamayan, ang civil society once more, the moment na pumutok itong panukala on charter change. Again, napakahalaga ito dahil hindi po kailangan ng sambayanang Pilipino ang charter change at this time. Magdudulot lang po yan ng economic and political instability sa ating bansa. Again, uulitin ko, kung inaamin ng ating Kongreso na yung legislative agenda
pangunahing legislative agenda ni Pangulong BBM ay nandito na at nakafix na yung framework, iyon ang ating suportahan ng todo. Huwag na tayong mag-create pa ng any type of environment na kung saan ay magkakaroon ng divisiveness between and amongst Filipino people. Attorney, kasama ko po si Admar dito. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Attorney. Sa unang bahagi ng taong kasalukuyan, natanong din ang ating Pangulo ukol dito dahil isa nga sa mga isinusulong yung pagbabago sa mga economic provisions sa ilalim po ng saligang batas. Dahil sinasabi, kung mababago raw ito, makakawala na tayo sa pagkahulagpos sa pagiging third world country itong Pilipinas po. Pero nabanggit po ni Pangulong Bongbong Marcos during that time nung tinanong siya, meron naman daw sa existing pa rin, gamit pa rin yung existing na saligang batas, kaya naman daw na matugunan ito. So kumbaga parang hindi priority para sa kanya dahil pwede naman yung existing natin ng mga batas ay magamit. Hindi, tama yun. I think tama si Pangulong BBM Jr. doon. Bakit mo bubuksan ang saligang batas in terms of opening foreign investors halimbawa? Bubuksan mo ba yung batas, yung ating panukala ba na charter change para baguhin natin halimbawa ang ownership of mass media to 100% or kahit ownership ng public utilities? At this juncture, sapat na yung mga economic provisions sa ating 1987 Philippine Constitution. Bilang executive head, si Pangulong BBM ay nakikita niya. In fact, yan yung pinakapangunahing mensahe niya nung nangangampanya pa siya at naging presidente na napakahalaga yung pag-attract ng foreign investments. At nandito at meron tayo at this point sa ating saligang batas ng tinatawag nating matibay na framework within which we attract foreign investments and at the same time creating that sense of independence at palawakin yung kalakalan natin. Hindi lamang sa mga superpowers kundi sa iba't ibang bansa na makakatulong para tayo ay umakyat sa isang economic progress where we try to expand wealth and at the same time that will trickle down to the economic majority. So agree ako doon, fully agreeable ako doon kay Pangulong BBM. Hindi po natin kailangan susugan yung economic provisions under the Philippine Constitution, sapat po yan. Yes, Attorney Valera, no to chacha. No to chacha. Alam na natin guys, plano na naman nila yan. Alam na natin po, no? May nagsabi na dyan, di ba? Sinabi na po ni Attorney Harry Roque yan. Dahil merong isang tao dyan na alam niyang hindi siya mananalo for president, kaya isusulong ang chacha para siya ay maging prime minister. Itong sinasabi po ni Attorney Valera guys, connected po yan doon. Ano ba, bakit mo kailangan baguhin ka agad ang konstitusyon? Kung hindi mo nga kayang pababain yung presyo ng mga bilihin Hanggang ngayon wala pa ring resolusyon. Kaya no to chacha mga kaibigan. Yan po ang ipaglalaban natin. No? Wag po nating payagan yan. Kasi alam natin guys, plano na naman nila yan. Kilala natin sila Kilala na po natin sila. Yan po ang bago nilang strategy ngayon, chacha. Wala na po silang ibang source. Wala na po silang ibang alas na hawak kung hindi chacha. Di ba? Kasi po mga kaibigan, pag yan natuloy po, wala talaga. Balik po sila sa pwesto. Baka sila na po ang maghari sa Pilipinas. Kasi pag naging prime minister ka, hindi ka napapalitan, matagal. Matagal kang palitan. Sabi daw ni Amy Marcos, no to chacha. Bakit ang kulit daw? Alam mo si Senator Amy Marcos, nakukulitan na po siya sa kanyang pinsan Talagang naasa na po siya sa kanyang pinsan. Ewan ko lang ha, pero sabi po niya, meron daw isang tao dyan na ayaw manalo ng president, gusto naman niya, kaya gusto mag-chacha. Kasi gusto mag-prime minister. Ang nagsabi po niyan si Senator Amy Marcos.
Ang unang nagsabi niya si Atty. Harry Roque. Tapos, segunda naman itong si Amy Marcos. Pinsan niya yan, ha? Talagang sobrang taas po talagang pangarap niyo. Hello, Telma Jacobsen! Kumusta ka na dyan? Ayan, si Telma Jacobsen. Wala pang accomplishment si Tambaluslos, nangarap na maging PM. Oo nga, Andito si Kalapis, ha? Hello, Elena Kalapis. Nanalo ba kayo, Elena Kalapis? Alam ko ngayon yung last day, Alam ko ngayon yung kung sinong manalo. Nanalo kaya sa contest? Ayan po mga kaibigan ang ating mga updates ngayong gabi. Magbabasa na po tayo ng mga comments at mga tanong. Kaya kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy po ang ating discussion. Ayan si Lilibet Pills. Hello? No to Church Exchange daw, sabi ni Lilibet Pills. Hello Lisa Malikdan. Ayan Junmin. Susan Aviles, thank you. Boy Macho. Support din ako Susan Aviles. Ang Group Duterte. Ayan, Group Duterte support. Hello Lilibet Pills. Sabi po ni Susan Aviles. Carolina Alano, sobrang taas ang pangarap ni Tambaluslos. Grabe, no? Grabe siya mangarap. Sally Clemente, no to Chacha. Hello, Boy Macho, sabi ni Susan Aviles. Aiko Aguda, mabuti pa sa kanila, mag-zumba na lang. Huwag na kayo mag-chacha, mag-zumba na lang kayo. Hello, Carolina Alano. Ayan, Yumaman dahil sa Naka, June Lapunete. 96 likes na tayo, Sa mga hindi pa nag-likes dyan, baka pwedeng makisuyo, Why do you die? Ayan, Tamba lang may gusto ng chacha. Hello, Aiko Aguda. Ayan. Tessie Vargas Vlog. Good evening. Elena Kalapis. Wala pa mamayang Christmas party na. Mamaya pa ang Christmas party. Sana manalo kayo, Elena Kalapis, ha? Good luck. Hello, Sally Clemente. Ayan. Tessie Vargas Vlog. Susan Aviles. Alan Uy, hello. Ana Marie Soriano. Men in uniform, let's ready to rumble to chacha. Norma Bailon. Tama po. No to chacha. Salamat. Sayo Foodinet. Naliliwanagan ako sa iyo. Ayan, maraming salamat Norma Bailon. Hello, Tessie Vargas Vlog. Hi po, Susan Aviles, Aiko Aguda. Carolina Alano, kaya pala, ang laki ng budget for 2024. Oo, grabe budget, no? Alam nyo ba guys, next year po, 28 billion na po ang budget ng House Speaker, mga kaibigan. At alam nyo kung sino nga hawak? Alam nyo ba? Nabalitaan nyo na ba to? Kung sino po nga hawak ng 28 billion ni Tambaluslos? Hulaan nyo kung sino nga hawak, guys. Next year, 2024. Sino ang hawak ng 28 billion ni Tambaluslos? Hulaan nyo. Kung narinig nyo na to, kung nabalitaan nyo na to mga kaibigan, sino nga hawak ng 28 billion ni Tambaluslos? Sige nga, hulaan nyo nga guys, kung mahulaan nyo. Sabagay, nahulaan nyo na yata, alam nyo na yata Kasi kumakalat na yan Diba? Kumalat na yan sa social media. Sino ang hahawak sa 28 billion na budget ni Tambaluslos? Rolando Betito, Tambaluslos, imo itlog, orange. Ayun, may sumagot na. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga. Bilib ako sa inyo. Grabe talaga kay Samarites. Siyempre, yung presyo ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!